Hi guys! Welcome back to Pearl TV. At sa video na to guys ay health talks tayo guys. Kasi kanina parang ni-recommend sa akin ni YouTube yung isang video ni Dr. Willie Ong na perfect nga sa akin. Sabi dun sa title na yon, mga bawal na sa atin kapag ang edad natin ay 40 pataas, okay? So, ayun, magpo-41 na ako sa mga darating na araw. At ayun na nga, sabi ko perfect sa akin yung topic na to. So, I watched the video and sabi ko, sige nga, panoorin ko. At to summarize, what I have learned from the video, is sabi doon, mga bawal na sa atin, number 1, bawal na madaming kinakain. Kasi tataas ang ating BP, blood sugar, etc. Totoo nga guys. Kasi nung mga nakaraang araw, ay ang dami kong kinain, parang tumataas yung BP ko. Kasi the reason is, nagluto ako ng tawag nito, Bicol Express. At yung Bicol Express, syempre ako lang naman nakakain kasi maanghang. Mayat may nagluluto ako ng iniinit ko na lang siya and then ilalagay ko sa gilid ng pinggan ko. At syempre, kasi maanghang yun, medyo may alat, di ba? Kasi nilagay ko dun yung alamang na. Ayun, syempre lumalakas yung kain ko. Tapos napadami ako ng kanin. Which is, naging mabilis yung pag-consume namin ng kanin. Okay? So, ayun nga, kaya nasabi ko nakaraan, nagising ako isang madaling araw, sabi ko kay sister, tumataas yung BP ko. And, ako naman, alam ko naman yung dapat kong gawin kapag ganyan. Luckily, meron akong saging, madami akong saging sa ref. Mga ripe saging, nakabalot lang siya ng papel, para hindi masyadong nag-ano kasi, malakas kasi yung freezing point ng refrigerator ko, kaya, parang naluluto yung banana, kaya binabalot ko yan ng papel habang hindi ko pa kinukonsume. So pagkakainin ko, tama pa rin, hindi siya So okay, so kumain ako ng saging, tapos uminom ako ng gatas, medyo kumalma na yung blood pressure ko. Tapos yun nga, bawasan na natin yung maalat, matatamis, kasi nga yung blood sugar natin. Okay, ang mga Japanese nga daw guys, sabi ni Doc Willie, kumakain yun sa bento. Kung nakikita daw natin yung bento box, ganun lang kakonti yung kain ng mga Japanese. Okay, tapos sabi ni Doc Willie, if we want to live long, kumbaga longevity talk, kailangan mas payat. Okay? So, depende naman kasi kung na-aksidente yung payat. Diba? Kaya importante din yung safety talaga. Safety first. Okay? Kasama din talaga yun sa mga dapat natin ginagawa. Ano sinabi ni Doc Willie? And number 2, dapat iwas na tayo sa mamamantika. Yes. Matatamis at matataba. Ganun nga. Kaya nga ngayong araw, niluto ko talaga, nagpaksiw ako ng tuling ng maliliit. So, ayun. Pero yun nga, may Bicol Express pa ako. Hindi ko talaga natipigilan kasi sabi ko, masasayang naman yung food, di ba? Ganun. Kunti lang, pero ganun pa din. Nagpadami pa rin ako sa rice. Kaya ayun nga, lumalaki na naman yung ulo ko. Pero kagabi, nag-diet talaga kagabi. Konting rice lang talaga kagabi. Tapos ulam. Tapos, ayun, medyo at least nakapag-reduce tayo ng kain kagabi, di ba? Ang kasi, napapagod masyado ang natin, ang puso, napapagod din ang puso natin at ang mga organs ng ating katawan. Okay. Oy, thank you pala kay Charlotte. Si Charlotte na nagbigay nitong damit ko. Okay, ang ganda niya, 'di ba? Oh, may pa slice pa Ang galing, ang bongga. I love it. Pwede nga siya pang lakad pala Okay, so ayun nga guys. Iwas na sa matataba, tapos bawal na ang nagpupuyat kapag ang edad natin, totoo. Kasi ako kagabi, parang pagod na ako. Around 8:30 pa lang nakahiga na ako sa bed. Okay, sabi ko, pahinga muna ako. Sobrang sipag ko na, sabi ko sa sarili ko. Ang sobrang sipag ko na, kaya nga sabi ko, bawas mahihiga na ako. Nag-cellphone ako. Nantok ako. Kasi minsan, syempre housewife ako guys. Tapos content creator pa ako. Minsan, sobrang pagod talaga ako kasi uunahin ko pagiging content creator kasi sa gabi. Overtime ko yung mga labahan, overtime ko yung paglilinis, diba? At napakadaming gawaing bahay ang isang housewife. Kaya bilang isang housewife content creator, sobrang daming trabaho ko guys. Kumbaga, hindi ko pwedeng bawasan kasi bakit? Masaya ako sa ginagawa ko bilang content creator, 'di ba? Masaya ako maging isang content creator, kaya hindi ko pwedeng sabihin housewife, yun lang ang fokusan ko pagiging housewife, no. Kasi masaya ako sa pagiging content creator. Doon ko nararamdaman ang pagiging ako, right? Kamukha nito, nagsasalita ako sa harap nyo kasi I really love to share public concern from time to time kasi alam naman natin na this is our life purpose, di ba? Walang nabubuhay para sa sarili lamang. So we live our life
because we would love to share what we want to share from time to time, especially those sharing that can be beneficial to other people, right? So, yun. Bawal magpupuyat. So, as much as possible is sleep around 9 p.m. and wake up 6 a.m. Huwag na tayo mag-live streaming ng gabing-gabi na. Huwag na tayo mag-edit. Matulog na. Okay? Kinaumaga. Yun na ang ano ko sa sarili ko. May bukas pa naman eh. Gagawin ko. Kasi anong mangyayari sa akin kung overpatig ko yung sarili ko? Maglaba ako ng let's say magpaka-die hard ako sa labahan around 9 p.m. to 12. Magpaka-die hard ako. No way. Ay, natin masira yung mga damit. Di palitan na lang. Total nakakabili naman ng mura sa okay-okay, di ba? So, yun yung ano ko ngayon. Sige, life is important. Our good health is important. Above anything else, we have to maintain a good health, right? So, ayun, di ba? So, ito pa. Ito yung pinakamatindi. Sabi ni Doc Willie, bawasan ng init ng ulo, yung stress, yung pagsisigaw tapos sobrang inis, kasi baka ma-stroke o ma-heart attack. Totoo talaga. Kasi ako minsan kay Shasha, sobrang inis ako pag hindi ako sinusunod. Kaya nga sabi ko kay Shasha, bahala ka, lagi mo akong iinisin, maaga kang mawawalan ka ng nanay. Kasi nga alam ko sa sarili ko, na pag sobrang stress, sobrang inis yung isang tao, there is a tendency, lalo na kung yung ano natin, sa heart, pwede tayong ma-heart attack, may stroke. Pero minsan nga, kaya nga, ako nakikiusap kay Shasha lagi, na kapag sinasaway ko na siya, sumunod na siya. Kasi at the end of the day, kapag siyang nawala ng nanay, siya may hirapan, di ba? So sabi ko, lahat naman na sinasabi ko sa kanya, concern ko lang sa kanya. Wala namang pang sarili doon, puro yung lahat sa kanya, okay? So, ito nga, number 5, exercise tayo ng tama lang, wag sobra-sobra. Kasi yung sobra-sobrang pag-exercise din, nakakasira din ng ating kalusugan. Like, nabigla yung katawan mo, super exercise kasi gusto mong sumeksi ka. Ako no. Ako kapag babalik ako sa pag-exercise, like mag-planking ako, 2 planking lang, tapos tapos sa next day naman dagdagan ko naman. Ganun guys ang pag-exercise. Huwag mong bibiglayin. Halimbawa, may nag-gaya sa'yo, uy, takbo tayo. Takbo ka ng sobrang layo, wag. Umpisa kayo sa pakunti-kunti, tapos sa sunod na araw naman, huwag niyong bibiglayin yung katawan niyo. Kasi pag kayo na-disgrasya, nako, inatake kayo ng vertigo din, ang hirap din, tapos maumpog yung ulo nyo, di ba? Maumpog ulo natin. Ito din, nang nagkakaedad na ako na 40, kailangan talaga dapat ang galaw natin dahan-dahan. Kasi ako mamagalaw ako dito sa bahay, ako kasi, lalo ng kabataan, kabataan ng edad ba? Hindi na kaya kasi yung bibigla na galaw. Dahan-dahan na lang talaga ang kilos. Diba? Multitasking kasi ang pagiging nanay, hindi minsan, gagawin ko yan. So, dapat dahan-dahan lang talaga guys ang pagkilos, okay? Dahan-dahan lang, dapat balanse. Kasi mamaya, may kakilala ako na hindi siya maingat maglakad. Younger pa sa akin, and bigger ang size, na out-balance, na pilay. Okay, so yun nga sinasabi ko, from time to time, you walk slowly. Even going to CR, always check kung yung floor ba may sabon-sabon. Kaya ako, ang ginagawa ko, ang attitude ko talaga, pag sa CR ako, naligo ako, lilinisin ko na yung paglabas ko malinis. Pag gabi bago matulog, lilinisin ko para pag madaling araw na nakaisip ako mag-CR ba, hindi ako madudulas, okay? Tapos meron tayong rubber mat sa CR. Okay? Kasi lalo na sa mga may oldies sa loob ng bahay. Kasi matapilok ka lang, mamali ka ng yung balanse mo, maumpog yung ulo mo sa CR, patay. May mga kakilala tayong ganun, di ba? Kaya nga yung CR, natutuwa ako sa bahay namin sa probinsya kasi yung CR na yung kay mama lang talaga yun. Yung CR na nandun sa loob ng bahay kay mama, sa labas mga kapatid ko. So si mama naman, kahit paano dahan-dahan siyang kumilos, siya lang mag-CR doon. Malinis yung tiles, ito pa guys, kung magpapatiles kayo sa CR, yung tiles na rough, yung sahig, di ba? Kasi wag yung slippery kasi pagpasok lang matanda dyan, talagang umpog yung ulo. Lalo kayo kung kayo naglalasing kayo or whatever, nahihilo, may tendency na madulas kayo. Kaya as much as possible, you have to check na yung gagamitin na tiles sa CR, yung rough, di ba? So, i-check na rin yan sa supplier. Ito ba pang CR ba talaga? Kayo naman makakakita. Kasi pag glossy yan, hindi yan pang CR. Pag glossy yan, pang mga wallings yan, okay? Ito din guys, sabi ni Doc Willie, wake up slowly. Okay? Lalo na sa paggising sa umaga, dahan-dahan. Kasi si Doc Lisa nga daw guys, na vertigo minsan, inaabot ng 3 araw yung vertigo na umiikot sa kwarto.
yung mata, yung ulo niya. Okay? So, maging maingat tayo. Ako na-experience ko din yan minsan. Magising ako madaling araw, nahihilo ako. Nangyayari yan sa akin dati. Ngayon sa awa ng Diyos, hindi na. Okay? Tapos sabi ni Doc Willie guys, ang oras ng stroke sa tao ay nangyayari is 5 a.m. to 9 a.m. So, ibig sabihin sa morning daw talaga guys, dyan maano, yung ng blood pressure. Kaya nga daw sabi ni Doc Willie, kung iinom tayo ng mga gamot, magandang sa gabi. Para na moderate na yung natin, katawan. Okay? Ayun. So, tapos yung gamot niya. Tapos yan nga, kilos lang tayo, dahan-dahan lang. Tapos kung may mga nararamdaman tayo guys na hindi okay sa katawan natin, i-research na natin kaagad. Tapos hindi wala namang masama maging parang paranoid tayo sa nararamdaman natin. At least earlier, nabibigyan natin ng Lonas, diba? Ako nararamdaman ko, mabilis yung tibok ng puso ko ng makarang araw. Kain ako ng saging. Ngayon, gulay ko, eggplant, talong, inislice ko ng maliliit. Pinatong ko lang sa paksiw, diba? Ang linis, walang mantika. Patong lang siya doon. Kainin ko. Very healthy. Tapos, ano pa ba? Nagpalaman ako kanina, blueberry ang palaman ko. Healthy yun. Blueberry is very healthy, di ba? And another thing to do is have a friend. Mahirap daw na kapag ang tao maging matanda na mag-isa. Kailangan may kasama siya. Okay, syempre, pag matanda na talaga, like 70, 80, kailangan may kasama talaga na mag-aano sa kanya. Hindi pwedeng mag-isa lang. Kagaya ng mother ko, may mga kapatid ako nakasama niya. At di ba minsan may mga may mga matatanda talaga na yung mga may kaya sa buhay. Yung mga family member nila, they hire someone who could be beside their parents para pag may edad na yung parents nila, kasi like for example, yung anak may trabaho na, nasa malayo, nasa America or may kasama sila para America talaga, no? Or sabihin natin, nasa madistansyang lugar yung anak. Wala mag-alaga sa parents. So, ngayon, kailangan may kasama. Pero sa edad naman natin, as much as possible, meron tayong circle of good friends na pagising natin, or asawa natin na nakaka-chat natin, like, our spouse is LDR, or our spouse is beside us. So, we have to be best friend with our spouse, okay? Kasi tayong dalawa mag-uusap-usap lagi. Tayong dalawa, okay? And then, yung social media connection din, importante din. Na friendly tayo sa social media, iwasan na natin yung mga nakaka-stress na panunood. Ako, ganun ako, mabilis ako maapekto ng mga stress eh. Kaya nga sabi ko, naku, ayoko na ng mga nakakatakot na mga balita. Pero minsan kailangan din natin malaman, di ba guys? Kasi pag nalalaman natin, nagiging aware tayo. So, importante din, yun nga, maging lang tayo, ready lang tayo sa stress. Nakakabata daw yung tao na you are fond of, socializing with other people, okay? And last but not the least, wag na daw tayo maging inggitera, okay? At maging seryoso pag may edad na. Kasi, ang mangyayari, kapag ganun, syempre, yung emotion natin, magkukos sa atin ng anxiety, di ba? Pag naging anxious ka, what happened? Di ba? Puro negativity ang isip natin. Okay? So, yun lamang guys. At maging charitable tayo. Kung meron naman tayong pang share, why not share to other people, di ba? Like food, the med, or whatever things, or the finances that we can give to other people. So you have, kumbaga, wag tayong maging makasarili. Always think of, sharing. Kaya nga, itong YouTube channel ko na Pearl TV, talagang ginawa ko to for charity purpose. Kumbaga, may source of fund ako for charity. Kasi, wala naman akong trabaho, di ba? Dito lang ako sa bahay. Hindi naman pwedeng yung binibigay sa akin ni Mr. ko na allowance. Pamimigay ko sa di ba? So, that's why this YouTube channel is for charity purpose. Okay? So, from time to time na magkaroon ng chance na makaipon na naman ng fund. So, we're going to give naman to our target beneficiaries, right? So, to those people who are willing to be part of my child advocacy, you can click the join button and pay the cost for the membership, or you can do the super chat or the super stickers. Okay, or you can ask for my GCash number if you are really serious of helping or sharing your blessings, so we can give it to others. Okay, so bye and thanks for watching. Love you all. Don't forget to like and subscribe.